table nyo before yung tabulation ng lahat ng spaces. Diba? So, for example, sa library, so, so, di ba for example, meron kayong space 1, 2, 3, and so on and so forth. Di ba? Tapos, sa projected users ninyo siguro, meron kayong na-identify na for example, 40, whatever, 30, ganyan-ganyan, and so on and so forth. So, ma-determine nyo sa space 1 kung ilan ang minimum space requirements according to the occupant load sa NDC. Di ba? So, for example, ang occupant load is 4 per person, 1.4 square meters. So, ilan man? Sige daw, go. Times something. Ilan ang minimum space requirement nun? 56 square meters. So, itali nyo na yan. So, for example, 1, 2, 3, 4. Itali nyo na dito. Ilan ang total? So, for example, ang nakam up natin kay 200 square meters. This is just for ground floor library area. So, therefore, dito, lagay nyo 200 square meters. No, ganon. So, grabe naka-detailed ng inyong program analysis. So, na ma-fill up nyo na to lahat. So, for example, ang gusto ninyo is, wait lang, wrong. So, wala muna siyang number of spaces. Total muna siguro. So, kung ilan out of lahat ng functions. So, for example, dito 100 square meters, dito 150 square meters, dito 70 square meters. So, therefore, ang TGFA ninyo, ilan man? I-total nyo daw. Ayoko mag-math. Sige na. 520 square meters. Square meters. And then, hanapin nyo yung floor value according to NBC ng inyong library, institutional space. Sige daw, sa NBC, ano ang nakalagay? Floor value. Institutional. Roland. 2.5 to 3. So, i-exhaust natin maximum ang ating gamitin jud kay para marami tayo para concentrated kasi 'di ba gusto natin concentrated ang ating building. So, ilan ang maximum floor max? 2.5. Ha? 2.5, sir. 2.5. So, ilan ang floor natin? Floor area natin was ilan yun? 520 square meters over lot area is equals to 2.5 ang floor value. So, we solve for the lot area using this formula. Gets? So, ngayon, ito na formula, sige lang, isolve nyo to. Go na. Wala ko sa calculator. Go guys. So, 30 times 2.5. Thank you. Gina-approve din si 1,300. 1,300. 300. So meaning, minimum lot area nyo, 1,300. For 520 square meters sa inyong building na TGFA. Tapos since, di ba, TGFA is 520 square meters, paano ba natin ma-determine ilang floors yan? Andito na. 2.5. Sir, galing kami. Oo, sige daw. For BHL, building height limit. Too loud. BH
Sa TGFA yata yan, yung BHL times something. Yung BHL lang, Jude, BHL, ilang floors? Yan. Yung kanina. 15 meters. 15 meters, ilang stories man yan? 3. Diba? So basically, 3 stories ang inyo. So i-divide nyo lang yan. Magets nyo na kung alam yung distribution per floor. So ito siguro ang total ninyo for library. So kung 200 siya, kayo na ang mag-breakdown per floor. Sa ground floor siguro, pwede nyo ibigyan ng 100 square meters. Ganyan. Basta per floor, hindi siya mag-exceed sa pag-divide nyo by 3 nitong 1-3. Per floor, Ay, sir, ang lahat ay divide namin by 3. GFA, ay ang floor pala ito, 520. Very good. So 520 divided by 3. Ilan man? Huh? 173. So, more or less, ganyan ang distribution niya. Basta gets niyo dyan ang point. So, ayan, makagawa na kayo ng parang breakdown ng space requirements ninyo. So, mag-start siya sa detailed program analysis per area. I-tabulate nyo dito para makuha nyo ang total GFA na gusto nyo. And then, ito na yung maging criteria nyo for minimum lot area ng inyong site, which is solving using the flour formula. Gets? So, ayan. Okay? Sige daw. Sir, sa projected users, kami bahala. Oo. Yan na lang. Sige daw. Meron ka nang nagawa. Inyong group, meron na. Kayo, meron na din. Sige daw. Based doon sa discussion natin ngayon, ilan ang minimum lot area ng inyong building? Yun na lang i-solve nyo. Tapos pag nabigay nyo yan sa akin na value, mag-sign ako sa consultation form. Tapos projected, dili sa baba yan. Nasave mo na to. Projected users. Tama ba? Space. Tapos kani ni dimensions. Kaya ba? Siya matabang ako. Pagsunod pa lang ninyo na Minimum na ni. Katawan ko yung dog to po. Subod rin ako. Dapat wala na ni. Sa inyo, Dili, apilon na ugyapan na siya. Wait lang, ano ko? Kani ang wala na. Ha? Same shit naman, di ba ni? Ay gani. Kaya multiply lang siya. Muna ang nakuha. anong walang? Di ba dapat mong bilang natapila ang masili sa 67? Ay, minimum tapos occupant load na diretso. So, ang pang, di ba, for example, kani, 54 square meters. Nagmauta na, ang ginapoint out is, sir, kung pila ka tao ang magkasya diri sa non-fiction collection, non-fiction collection area daw. So, ibutang na. Ang pangutan na, paunsa na to siya ma-estimate. Kung Wala ang gani. question. Ibahon na, ilahion na lang nato eh. Ha? Nalipog ko to. Di ba na may occupant load sa NPC? Ay, di send man na no dito ko sa laptop. Tama daw. Di ba? Di ba din sa sige na gan. Explain na gud. Rent pa yan siya ng 20% for circulation. So, ganyan ba program analysis ma? And then, next na naman. So, yun yung sa basement. Determination kung gaano kalaki ang space requirements ng basement. Ngayon, sige daw, sa book stocks ninyo, ano bang mag-determine? Ang number of persons or ang books? Di ba wala masyado? Hindi na siya ano. So, ano ang computation nyo for that? I-total nyo lahat no 65%. Ma-determine nyo yung 35%. Again, ano ang ratio ng collections and tao? 35-65. So therefore, kung ma-determine nyo lahat ng spaces, for example, space 1 and 2 is pang tao. So yan yung 65%. Ilan man? 40, 30. So i-add yan. Oh, i-add. Yan yung yan yung 65%. So based dyan, sige daw, ilan ang 35% para sa space number 3? Sa collections area. Ano man ang computation yan, Simon? So 65% is yung 40 plus 30 na so 70. So 40 plus 30, yan yung 65%.
plus 35% times x equals to 100%. Paano na yung makuha yung X, sir? Isolve nyo lang. Go! Okay. Okay. So, yung X, hindi na namin sulatan ng projected users ng 35. Hindi na, pwede na hindi. Kasi hindi naman siya, hindi nyo man ma-project kung ilan ang ano doon. Oo, kaya kung yung i-present na ratio, para ma-extract, diba? Oo. Solving, paano i-solve users, mga ganyan. So, RRL yun lahat. Pati rin yung 10 factors, good natin, ma-recall nyo, RRL yun lahat. So, pag na-produce nyo ng RRL, meaning, may basis kayo para magawa ng part 3, yung program analysis. So, if strong ang inyong RRL, hindi kayo mahirapan mag-establish ng space requirements and program analysis. For program analysis. Magets nyo ang point? Ano? So yung sa RL, sir, doon kami kukuha ng formula for our... Hindi formula, like the basis, mga reference, mga guidelines, paano maggawa ng library, anong mga space requirements ng library, mga ganyan. Okay, gets na tayo dyan. So therefore, makaproduce kayo ng initial reference for space requirements ng library. So, listan nyo na lahat yung space requirements ng library. So, in this case, mga gamit. So, daan-daanan ng tao. Iba din yung 65%. 65%, yan yung ginatambayan talaga ng mga tao. Like yung readers area. So, therefore, kapag, for example, ang projected nyo na number of people na magamit ng library nyo is 400. So, 400 times ilan man ang occupant load ng readers area. So usually nasa places of assembly, di ba? So, for example, school institutions or whatever. So, yun, ma-solve nyo yan kung ilan ang space para sa mabigyan ng paper. So, ma-solve nyo. Kasi di ba, ang library, merong 35%, merong 65%. So, ang 35% yan yung sa books, collections, and computers, ginadaan-daanan lang ng tao. Ang 65% yan yung readers, mga galleries, mga meeting rooms, ganyan-ganyan. So, therefore, kapag ma-identify nyo yung projected users, for example, 400 ang projected users ninyo sa inyong community based sa RRL ninyo, maano nyo siya from occupant load. So, for example, para madali tayo, ang occupant load is 1. So, therefore, mang minimum space requirements Yung total ng... is 400 square meters. Diba? So, ang 400 square meters nyo, equivalent yan siya to 65%. So, hanapin nyo ang 35%, let X. So, ang total niyan is Y. So, isolve nyo ngayon. Ano ang X, ano ang Y? X, Y, 3, F.